How's it going, mates? Welcome to the land down under, Mindanao. Mula Cagua at Surigao del Sur, ang van life natin ay tutulak naman ngayon papuntang siyudad ng Bislig. Pero bago natin marating yan, magsa-side trip muna tayo. At narating na nga natin ang bayan ng Barobo. Dito yan sa Surigao del Sur, Bogak Cold Spring. Ang salitang Bogak ay nagsimula sa Bisayang salita na Bogwak, na ang ibig sabihin ay daloy o pagsambulat ng tubig. Kakaiba ang tubig dito dahil may natural itong malaasul na kulay. At ang malamig na tubig ay direkta itong nanggagaling sa natural na bukal sa ilalim ng lupa. Hindi ka kasi naliligo. Pinuyan Falls, dadaanan ulit natin yan. Food trippings, marami tayo niyan. Dinuguan? Ano yung parang menudo na yun? Menudo na naman. Iba sa pakiramdam yung gigising ka na paiba-iba ang iyong tanawin. Lilipat ka ng probinsya. Dala ang napakaliit mong sasakyan. Tapos palipat-lipat ka ng lungsod. Nakakapagod kung iisipin. Pero sa totoo lang, nakakabuhay yung sistema. Sa bawat malayong biyahe, para lumalawak din ang pangunawa mo sa mundo. Nakakabawas siya ng stress at mas nakikilala mo ang sarili mo. Hindi lang naman kasi lugar ang binabago mo kapag naglalakbay ka. Unti-unti ring binabago nito kung paano mo tinitignan ang buhay. And welcome back to another Van Life episode sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa. Yan, hindi natin palalagpasin tong saang. Pabili ako tayo isa. Luto natin, oh. Natikman mo na ba ito, Bray? Saang? Ikaw, bro, natikman mo na yung saang? Nako, ikaw, bro, saang? Hindi po. O, try natin. Hindi na ako makapagantay. Kasi maraming ganito sa sa Enchanted River. Saan niya nakuha? Dito lang din? Sino kumuha? Sa may island, asawa ko. Asawa mo. Ayan, thank you po. Sa pagpapatuloy ng ating lakad, ng kwento natin, ngayong araw ay tutulak na tayo sa Bislig. Pero hindi naman tayo didiretso ng Bislig kasi marami tayong pwedeng daanan. Sarap. Di ba? May mas malalaki pa niyan. Parang ganyan ba? Sa braso ko. Bro, kain ka pa. Naiya ka lang eh. Diba? Last one. Bago pa man tuluyang bumusilak ang araw, ay kailangan na nating umabante. Maghahanap na lang tayo kung saan tayo pwede mag-agahan. Daghan salamat. Daghan salamat means maraming salamat. Okay, babounce na tayo mga first timers. Grabe, full of energy. Oh! Ang ingay ni Commander sa radyo. Full of entertainment. Yung stay natin isang gabi lang. Yung tulog natin hindi naman ganun kahaba. Pero masasabi ko na nakapagpahinga ng maayos. Hindi ko alam, parang yung ano ko ba, yung energy ko ba ay na-reset. Hindi ko alam kung dahil sa lugar o kung ano man, pero thank you Lord sa maaliwalas na pakiramdam ngayon. Tutuloy tayo sa biyahe at ang tumbok natin ngayong araw na to ay papunta tayo ng City of Bislig. Dahil meron tayong kaibigan doon na lagi natin pinupuntahan, pero this time hindi lang para i-meet siya kundi mamasyal tayo sa Bislig. So ang layo nun dito mga first timers ay hindi naman kalayuan. Nasa 30 minutes lang ang biyahe hanggang Bislig, pero uubusin natin yung buong araw na nag-iikot sa lugar na to. Sa mga bago lang dito sa channel natin, ay ako po, si Boy First Time, at kasalukuyan po nating iniikot ang buong Pilipinas. Natapos na nating ikutin ang Luzon, at kung gusto niyo mapanood yung mga episodes, ay meron akong ginawang playlist dyan sa channel na to na Van Life Philippine Loop. More than 20 episodes na nagagawa natin simula ng inumpisahan natin ang Philippine Loop sa Nueva Vizcaya. So ngayon tayo ay nasa Mindanao na,
ay Mindanao naman na magiging focus natin ngayon na iikutan. And then eventually, pagkatapos ng mga ilang linggo or sabihin natin next month, ay babalik din naman tayo ng Visayas pero sa kabilang side na. Iloilo, Bacolod, Dumaguete, Aklan. Yun na yung dadaanan natin. Okay? Yun naman ang iikutin natin. Pero matagal pa yun. Matagal pa natin marating yung mga lugar na yan. Sinasabi ko lang para at least may idea kayo na dadaan pala si Boy B dyan sa lugar na to. So just in case na meron kayong time at magtagpo yung mga landas natin, ay pwede tayong magkita-kita. Nag-a-announce naman kami kung nasan kami. Okay? So ngayong araw, City of Bislig tayo. Nasa main highway na tayo. Nakalabas na tayo ng Caguait White Beach. What's up? Inabutan na naman ang kanyang monthly period. Okay? Bago natin ituloy yung biyahe natin, syempre sisimulan natin yung araw natin sa isang masarap na mainit na kape ng 7-Eleven. Yung mga choices ba natin? 7-Eleven, masarap ang kape. Dunkin Donuts, masarap din ang kape nila. McDonald's, masarap din, matapang ang kape. Ano pa ba? 3-in-1. Ay wala, tataas sugar natin dyan. Ay, stick lang. Stick lang, stick lang. Ay hindi 3-in-1 yun, 1 lang yun. Matagal na pala tayong niloloko ni McDonald's. 7-Eleven number 1, 55 lang yung large. McDonald's medium 85. Ay pa, umapaw eh. Parang ano yun? Pasobra niya, sir. Pasobra. Thank you 7-Eleven. Get the 100. Ay! Yung Thank you, share sir, sa for ulam. your utang. Yes. Thank you. Bayad na sila? Wala pa? Wala pa. Oh, later. Ay. Pasa. Wasa. Mamaya, may 300 pa. Sharing kasi kami sa sa mga pagkain. Lahat ng gastos namin ay nakapuli ka pera? Oh. Hindi maitago ang kaligayahan na nandito ulit tayo sa Mindanao. Woo! Mindanao! Let's go! Nakikita ko na naman yung mga palkata trees. Meron kasing kakaibang magnet ang Mindanao. Nahatakin ka talaga pabalik. Ang Mindanao ay hindi lang kasi ito tungkol sa mga nagagandahang mga nakatagong waterfalls o dalampasigan. Busog ang mga mata natin sa mga makukulay na kultura. Pati na rin yung mga tiyan natin busog din sa mga pagkaing dito lang natin matitikman. At narating na nga natin ang bayan ng Barobo. Dito yan sa Surigao del Sur. At ang side trip natin, Bogak Cold Spring. Hindi ka kasi naliligo. Malamig, malamig. Parot pag yun! Barat? Parat? Ano yung ibig sabihin ng parat? Alat! Maalat? Ang salitang bogak ay nagsimula sa Bisayang salita na bogwak, na ang ibig sabihin ay daloy o pagsambulat ng tubig. Kakaiba ang tubig dito dahil may natural itong malaasul na kulay. At ang malamig na tubig ay direkta itong nanggagaling sa natural na bukal sa ilalim ng lupa. Welcome to Bogak Cold Spring dito sa Barobo. Bye! Ayon sa lokal na kasaysayan, ito ang original na pinagkukunan ng malinis na tubig ng mga naunang naninirahan at mga mangingisda dito sa Barobo. Ganong kalinis ang tubig dito. Oh, malalim dyan! Matangkad ako, kaya ko yan. Nagsisimula pa lang tayo. Lahat tayo nag-enjoy sa napakalawak at napakalamig at napakalinis na kailugan. Sa huli na mo. Oh. Kahit nakatabi nito ang mga kabahayan, iniingatan nila ang lugar. Ganon sila kaingat kung anong meron sila. Kaya kapag kayo ay napunta dito, huwag mag-alangan. Siguradong may enjoy ninyo ang malinis at malamig na spring na ito. What's your name again? Kahit saang sulok ka mapunta ng Mindanao, hindi ka bibiguin kung magagandang pasyalan ang pag-uusapan. Pero higit sa lahat, yung init ng pagtanggap ng mga tao ang tunay na dahilan kung bakit mo hindi ito matatalikuran. Sa Mindanao, hindi ka lang turista, pamilya ka.
Kaya bisitahin natin ang ating pamilya dito sa Bislig. Okay, good morning. Panibagong araw. First day natin dito sa Bislig at dito tayo tumuloy sa Paper Country Inn. So, magtatangaling tapat. Magandang araw sa inyong lahat mga first timers mula dito sa City of Bislig. Tayo ay maglalakad-lakad lang ngayon. Actually, puro editing ako ngayon eh. Tsaka tamang pahinga para makabawi tayo ng lakas. Kasi medyo na-miss din natin matulog sa maayos na higaan. Totoo yan. Di ba? Realidad yan ng mga nagbaban life na namimiss din namin ang matulog talaga sa maayos na tulugan. So, nag-hotel tayo. Paper Country Inn. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa atin. Sa amin. Para makapagpahinga kami, makapag-freshen up, makakuskus ng katawan ba. Tapos nakatulog tayo may aircon. Ang sarap! Di ba? So, pupunta lang kami dyan. Mag-iikot-ikot lang tayo dyan. Maghahanap tayo ng karinderya kung saan tayo po pwedeng kumain para mura lang at masarap pa. Siyempre paglutong bahay. At kung may chance tayo mamaya, dahil ilang araw pa naman tayo dito sa Bislig. Sa vlog lang yan, akala mo yun, napakabilis namin. Pero hindi, sa totoong buhay. Nagsistay kami ng matagal sa bawat lugar. Pakapasyal-pasyal tayo dito sa mismong syudad. Kung saan tayo pwedeng lumayas o maggala-gala mamaya, no? Ito ay parang card. Ano sa'yo? Dinuguan? Ano yung parang menudo na yun? Menudo na naman. Bulalo. Bulalo. Ito, mag-aatay ako. Ay mga first timers, kasama natin si Aljur. Ating ano yan, first timer dito sa Bislig na ilang beses na rin tayong dumaan dito. Hinahunting niya tayo. Ngayon lang siya nagwagi. Ngayon lang niya nagawa yung matimingan tayo ng ganito. Sama natin siya sa lunch natin. Ano, nakapagpahinga naman kayo? Okay naman. Oh bro, thank you. Hanggat maaari, ayoko maulit lang kung ano yung mga na-experience ko noon mga nakaraang mga Philippine loop natin. Pero doon pa rin yung bibisita tayo sa magagandang lugar pero iba ang pakay ko ngayon. Welcome to Tinuyan Falls. Fourth timers. Fourth timer, pero hindi kasi nakakasawang puntahan to. Kasi kapag tayo ay nasa Surigao, ay hindi po pwedeng lagpasan natin yung napakaganda at napakalaking falls na to. Ang pangalang Tinuyan ay nagmula sa salitang Cebuano na tinuyuan na ang ibig sabihin ay sinadya o isang aksyon na ginawa para makamit ang isang layunin. Matatagpuan ang talon sa Barangay Borboanan dito sa Bislig City. Ang tubig dito ay nagmumula sa kagubatan sa pagitan ng Surigao del Sur at Agusan del Sur na dumadaloy patungong Bislig River. Gusto kong ramdamin ang mga tao na nakakasama natin sa bawat destinasyon na hinihintuan natin. Busog na ang mga mata ko sa magagandang tanawin. Ang gusto ko naman ngayon, mabusog ang damdamin. Mindanao, hindi lang mayaman sa kultura, nag-uumapaw din sa sarap pagdating sa pagkain. Kaya naman sa bawat bayan na pinupuntahan natin, diretso agad tayo sa pinakamalapit na karinderya. Tara, tikman natin ang totoong lasang lokal. Dito sa Bislig, mayroong isang karinderya na dinadayo talaga ng mga lokal. Langka. Sa sobrang dami na sinaserve nila, medyo naging challenge pa nga sa akin kung ano yung orderin ko. Hanggang sa nawi sa gulay. Magkano po dito sa salad talong? 50. O isa pong nito. Nalilito ako kung anong gugustuhin ko kainin kasi parang lahat masarap. O, gulay tayo para healthy. Ngayon ay kakainin na namin yung mga gusto namin kainin. Fish, gulay. Dahil kami ay nabubugbog talaga. Parang mas malaking porsyento na yung mga kinakain namin lagi. Baboy. Kasi na bumiyahe tayo. Pero balik natin yung ganun. Mahal, gulay-gulay tayo. Mga bro, kamusta ang experience sa pagkain sa mga karinderya dito sa Mindanao? Sarap. Ang sarap dito sa pagkinain ko. Maraming choices at dito ako una nakatikim ng soup number 5. Oo.
Soup number 5 na maanghang-anghang pero ang sarap. Kinabukasan, maaga pa lang, ay nag-ready na agad tayo para sa susunod nating distrasyon. At si K-Camp ay yung stiff neck niya ay bumalik. Medyo PWD sila ngayon. Pati si Prisha ay may monthly period. Dadali natin yung cooler. Bayan ng Lawigan na pupuntahan natin. Ayun yung hotel na tinuloy natin. Paper Country Inn. Diyan tayo nagpahinga ng 2 gabi. Namimiss mo talaga yung talagang totoong higaan eh. So, nagano lang kami. Bumawi lang kami ng lakas. Parang reset lang. Refresh. Ganyan. Recharge. And then, all goods na. Ay di, banat na ulit. Siyempre pupunta na naman tayo sa panibagong destinasyon. At tulad ng nakasanayan, bago ang lahat, palengke muna. Enjoy the smell. Oo nga, no? Okay, welcome to Mangagoy Public Market. Dito yan sa Bislig. Anong tawag dito? Sayote? Mamimili lang tayo ng mga ating mga lulutuin mamaya dun sa dagat na pupuntahan natin. Ha? Pang 1 meal lang. Kasi sigurado wala tayong mabibilan o walang malapit na palengke doon. Kaya kailangan secured ang ating mga lutuin. Grabe sa mga paninda ba? Sobrang fresh ng mga isda. Yung mga tuna parang gusto mo nalang takmain din sa pinagbibenta. Tapos isubo mo eh. Ganun ka-fresh eh. Yun. Ah, kagano. Wow! Strong Thank you, sir. man. Where's my tip? Yes. Thank you very much. Amping. Dagan salamat. Ah, bye-bye. Kita sa next na semana. Kung napapansin nyo si Prisha sa likuran ko, minsan ako masaya tapos nakikita nyo siya dyan na medyo sobrang seryoso niya. May iniinda kasi may ano siya, dysmenorrhea. Kaya minsan nakikita nyo siya siyang tulala. Nandito na tayo sa spot natin ngayong episode. Tawagin nating ang lugar na to na Planet Earth. Ayan, nandito tayo ngayon sa Planet Earth. Isang pribadong lugar. So hindi siya pang public at hindi natin pwedeng sabihin kung saan ito. So Ang may-ari nito isang alien. ang may-ari nito ay isang alien. Are we good? What word? Are we good? Ang camper van natin, sumahid na naman. Kailangan ka Ha? underbody protection. Mababa nga, kailangan yung palift nga. Kailangan mag-lift to 8 inches para ito. Dito yung gulong. Sumahid ko ulit? Hindi ko alam dito sumasayan. Hindi ko nakikita yung lubak. Hindi ko nakikita yung malalim. Pero biglang sumasayan. Dati Yung ng lupa ba? Eh pinipilit ko nga ako yung mataas yung inaapakan pero wala pa rin eh. Taano pa rin eh. ako rin eh. Sumahid pa rin ako eh. O sige, okay game. Ang daming ipapagawa kay Watod pagdating natin kay Dodong. May aakyat? Susungkit? Ay, may sungkit oh. Okay, nandito na tayo sa Planet Earth. Yung mga kasama natin ay andun sila nagpwesto sa mismong buhanginan. Eh si Watod naman kasi hindi naman yan pwede doon. Tapos 2 beses ka na sumahid ng malala. Ay yung oil pan sa ilalim. UP na talaga. So buti hindi na naman nabutas. So add-on na naman yan sa ipapagawa natin kay Dodong Lagan pagdating natin sa Davao. Kung ano pang pwedeng idagdag dyan para mas maging okay si Watod. Ito bata pa eh no? Dapat ayun no? Doon. Lagi ata tayo usan eh. Kung bata-bata pa ako, kaya kong akitin yan eh. Kasi dati sa Aklan sa amin sa probinsya, makakit ako ng nyug eh. Napakainit ng panahon. Mamaya na tayo mag-set up ng tutulugan natin dahil yung lugar ba eh tirik na tirik yung araw pero meron sana maraming mga lilim doon. Kaso nga lang hindi ko ayokong piliting dalhin doon si Watod baka kasi lumubog, mahasil pa tayo. So antayin na natin lumubog yung araw pag medyo pa sunset na or kapag hindi na antayin na lang natin na hindi na masyadong masakit yung init ng araw saka tayo mag set up doon. Mukhang okay naman yung pagkakabutas ko. The best. Sabi ko sa'yo, dati ako magsasakay. Wala yung
Ba't ka natatawa? Totoo naman. Totoo naman. Ay. Paano ba? Mga late mo na kasing video yung napanood mo eh. Pero ako talaga anak ng magsasaka eh. Yung ano niya? Sakto. Perfect ko. Pwede. Once na nabuksan mo. Hindi kasi dyan yan binubuksan. Dito sa kabila. So ang gagawin mo, Dito sa kabila? ito dapat. sa Ito. puwet. Oo. Ang pinaka shell niyan, dito banda. Lahat, kahit Oo, anong size. oo, medyo makapal. So ang gagawin mo, yan. Oh. Parang lapag-lapag lang sa'yo, no? Mm. Yung gitna yung gagamitin mo pang ano. Madali pala, no? Oh, tapos Gagayatin mo na lang. depende sa kutsilyo. Yung ito matalim Yan eh. kasi matalim Oh. kasi ito. Yan. Sino nga nagregalo to? Si Motochi. Oh, shout out Motochi. Oh. Nagpipilipin loop yung itak mo. Parang ano, no? Depende sa ano. Kaya liig, no? Medyo matanda to ha. Uy, wow! Sarap. Thank you. Oh. Thank you sa dating magsasaka. Survival mode. Nandito kami pa sa private island. Ay, Ang hindi tawag naman ko nga island. dito ay Planet Earth. Planet Earth. Kapag wala kayong kutsara, gagawa tayo ng kutsara natin. Ito na yun. Kaso madumi. Ayan, meron tayong kutsara. Oh, ha? Island boy. I'm an island boy, an island boy. Ice cream durian. Hindi ice cream yan. Ay, ice candy pala. Ice candy pala. Parang texture niya parang ice cream. Siyempre, yung gumagawa yung kapatid ko. Pwede namang maligo daw dyan. Safe naman yan. Kaso hindi naman tayo po pwedeng magpaka doon banda kasi medyo bigla-bigla daw yung lumalalim. Dito tayo maliligo. Pero high tide pa ngayon eh. Kaso ang low tide naman daw, mamaya pa daw alas 8 ng gabi. Hakot lang muna ako ng mga gamit para may ata dito. There you go. Okay. Editing break. Magluto na tayo ng adobong balut. Tawag dito, chicken ano yan? Anong klaseng chicken ang luto mo? Boiler. Sabi ng kaibigan natin si Commander Daot, Filipino ba gusto raw niya maging camper ngayong taon. Sabi ko, sige, game. Pero walang madali sa simula Alalay mula sa pagpili ng pwesto at paano mag-set up ng sarili niyang tent ay magkano tayo? Adobong balut. Simulan na natin ang paggawa ng ating adobong balot. May mga balot tayo dito na kailangan nating tanggalin sa shell. Wow. Wow, boy balut. Kumakain ka ba nito? Hindi. Hindi. Madali lang naman lutuin. Madali lang naman lutuin to. Unahin natin ang sibuyas. Tapos garlic. Balot. Sarap. Balot to, di ba? Pag naluto to, paksiw to. Bakit? Titikman natin yung luto ni Commander. Anong tawag dyan sa luto mo, Commander? Wala. Ha? Salamat, ChatGPT. Pagdating sa luto, dito na ang totoong subukan. Hindi kasi sa bawat camping mo ay meron kang kasama. Ito mga balot na to. Kailangan mo matuto magluto kahit mag-isa ka. Sama yung sabaw Tama yung sabaw. Sabaw ng balot. Lalagyan natin ng suka. Ay, Yung mismong suka ng balot na binili natin. pinakurat. Tapos papakuluan lang natin yan. Tapos mag-aantay tayo ng mga 2 days. Grabe naman yung 2 days. Sunog na yan. Pakuluin lang natin para manuot dun sa mga balot yung sauce niya. Kasi kung hindi nyo dudurugin yan, wala lang. Balot Parang pa rin balot yan. lang talaga, Oo, no? dapat manuot dun sa balot. So ganyan na naman kasimple yan. Sarap ng adobong balot. I'm gonna try.
6 na taon na ang lumipas nung sinimulan kong magluto ng ganito. Ngayon na lang ulit. Dahil ito ang request ni Prisha noong una kami nagkakilala. At para sa selebrasyon ng aming 6 na taon, pinagluto ko siya ulit. Pero gusto ko, Yeah, it's good. titikman din ni Commander yung adobong balot. Oo, siyempre. Try natin yung egg ni Kuya Boy P. Egg. Boy P's egg. Let's taste it. Ito bro. Boy, itlog. Sige. Rolling out to the morning sun. Dreams packed tight and the journey's begun. A van, a plan, a road to run. Wheels of the world keep turning, turning. Hearts on fire keep burning, burning. Boy, first time chasing sky so wide. Every mile's a story, every turn's right. Oh, the van's a home where dreams collide, where the sun sets pain and fear subside. Keep rolling free, let the moment guide. So here we go, the road's our friend. Boy, first time, this is not the end. The journey's yours, let the story extend. Palagi tayong binibiyayaan ng magandang sunrise, no? Magandang umaga. Napakaganda lagi ng gising natin tuwing nasa mga ganitong klaseng lugar tayo, no? Good morning mga first timers mula dito sa Surigao. Talagang maaga ako nagigising palagi para, alam nyo na, catching sunset. Malayo man sa syudad, malayo man tayo sa magagandang pwedeng pag-celebratean ng isang mahalagang araw. Celebrate tayo ng simple lang. Dahil ngayong araw na to ay mahalaga sa amin dalawa ni Prisha dahil 6 na taon na kami. So malayo man tayo sa mga malls, malayo man tayo sa mga fancy restaurants na maganda sanang doon i-celebrate ang ating ang aming 6 na taon. Pero nandito tayo sa lugar na malayo doon, pero mas maganda dito kaysa doon. At mas pipiliin ko yung ganitong lugar kaysa sa mga ganong lugar. Paminsan-minsan ganon, okay lang. Pero ang pipiliin palagi yung ganitong klaseng lugar. Doon lagi natin ilalagay ang ating sarili kasama ang kalikasan. Sa gitna ng kalikasan, papayakap tayo sa kalikasan. Okay? So ngayong araw, nakatulog tayo ng maayos, kapag pahinga. Meron pa tayong isang araw at isang gabi para enjoyin ang lugar na ito. Ang aga ko nagising, nasa taas ako ng mga bato-bato ba. Konting pagkakamali, kwento ko na lang. Sige, bababa muna ako ha. Ito yung kagandahan sa maaga ka rin talaga nagigising eh. No, may mga bagay na namimiss mo kapag ikaw ay tanghali nagigising. Sa tulad kung napakababol ng kaligayahan, nasa simula ng araw eh, masaya-masaya na ako, nakakita ako ng bukang liwayway. Tapos kape. Okay na. Ganun lang kasimple ang buhay ko. Ganun lang kasimple ang appreciation ng buhay sa akin. Mga panimula ng araw natin. Thank you Lord sa panibagong umaga na pinagkaloob sa amin. Morning bro. Okay, swimming time. Kasi kanina sobrang init eh. Hindi tayo makababa dito at tayo ay talagang madodoble sa kaitiman. Mga first timers, isang malaking pagkakataon na hindi ko inaasahan ba. Sa tagal ng panahon, tignan nyo kung sinong kasama natin nagsiswimming dito. Aray ko, Reko! Hey! How's it going, mates? Welcome to the land down under, Mindanao. Nagkataon lang talaga na pareho kami nandito. Pero
Alam niyo ba mga first timers, hindi pa ako vlogger nun. Nanonood na ako ng yung mga English, yung mga accent mo yan, ganyan bro. Salamat. Thank you bro. Oh, ikaw. Englishero ko talaga. I can do an Australian accent. Sige nga, Mike. G'day, mate. How we going? Yeah. Want to go down there, down the beach? Let's barbecue some, yeah? How you going, mate? Yeah, bloody right. Bloody oath, mate. Bloody bloody street. Screw easy, mate. Kung may tinatawag na mga OGs, sila yan. Sila mga nauna talaga. Marami kami mga common friends. Actually, mga friends niya, kaibigan ko din. Pero ngayon lang kami nagtagpo. Si Will! Si Will. Si Will! Alam mo ba ang kwento namin ni Will, bro? Ano ba yung Will? Na pinanganak ang boy first time dahil kay Will Dasovich. Talaga? Bakit? Ano nangyari? Ano ako nun? May about mental health ko. Right. So nagkaroon ako ng editor kasi ako ng ABS-CBN noon. Right. So nung time na nasa PBB siya. Yun, kilala doon. So nung time na yun yung kasagsagan nung hindi maganda yung takbo ng isip ko. So sanay naman ako sa edit, ganyan. Tapos sabi ko, hindi ko alam kung anong way out ko eh. Nanood ako ng vlog ni Will. Panoorin ko nga to. Anong video ni Will? Mga travel niya. Yung mga talagang kauna-unahan niya. Yung hardcore ba? Kumatalon siya sa Pasig. Yung mga ganon. Yung mga naghahabulan ng mga daga. Yan. So, nung time na yun na pinapanood ko siya, sabi ko, nagulat ba ako sa sarili ko na, uy, okay ako, parang ganyan. Tapos, bakit kuya hindi try to? And then, try ko hanggang ngayon. Yan. Bumiyahin na. Yeah. Siya. Sige, enjoy na lang namin yung mga oras na magkakasama kami dito. At bukas tutuloy na tayo sa ating panibagong destinasyon sa lugar din na kaibigan nila. Kulas, sa Katil. Next episode ay pupunta naman tayo sa bayan ng Katiil. Magsistay tayo ng ilang araw dito para ma-experience natin kung anong klaseng pamumuhay at anong mayroong buhay ang mga kaibigan natin dito sa Katiil. Oy! Lulubog tayo dito! Nagulat ako eh. Patusok tayo sa tubig. Pero alam niyo ba ang totoong kwento ng masayahing kaibigan natin na si Commander Daot? I came here because of this river. I said to myself, it's hard to make a living, right? But you may as well do it in a beautiful place. And it wasn't that easy, but at least we still have this view. Pangit mo umiyak.